Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduhan nasu wal hijara, alaiha malaikatun ghiladhun syad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O kayong mga sumasampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy na ang panggatong ay tao at bato. Dito ay may mga anghel na malulupit at matitigas na hindi sumusuway sa Allah sa anumang ipinag-uutos niya sa kanila, at ginagawa nila ang anumang ipinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, ang talatang ito, ang aya na ito ay hindi lamang paalala kundi utos. Isang mabigat na utos, isang panawagan na puno ng pananagutan. Hindi sinabi ng Allah na iligtas ninyo ang inyong sarili lamang, kundi isinama ang ating mga pamilya. Ibig sabihin, ang pagiging Muslim ay hindi lamang personal, pansariling pagsamba. Ito ay isang amana, isang responsibilidad na umaabot hanggang sa ating mga tahanan. Maraming tao ang abala sa pagprotekta sa kanilang pamilya mula sa gutom, kahirapan at sakit. Ngunit gaano karami ang tunay na nagpoprotekta sa kanilang pamilya mula sa impyerno. Ilang ama ang nagsisikap hindi lamang magbigay ng pagkain, kundi magturo ng sala. Ilang ina ang hindi lamang nag-aaruga sa pisikal na pangangailangan ng kanilang mga anak, kundi ginagabayan din ang kanilang puso patungo sa Allah. Ang apoy na binanggit ng Allah sa talatang ito ay hindi pangkaraniwang apoy. Ang panggatong nito ay tao at mga bato, isang napakatinding larawan ng kaparusahan. At ang mga bantay nito ay mga anghel na hindi naaawa, hindi napapagod, at hindi sumusuway. Kapag ang isang tao ay napunta rito, walang makakapagligtas sa kanya maliban sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinaliwanag ng ating mga ulama na ang kahulugan ng talata, Qu anfusakum, iligtas ninyo, ang ibig sabihin nito ay turuan ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong anak, ang inyong asawa, at disiplinahin sila. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. At iutos mo sa iyong pamilya ang sala at maging matyaga ka rito, maging matyaga sa pagtuturo sa ating asawa at mga anak, sa pagsamba, pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, mga kapatid, mga alipin ng Allah, ang malinaw na pamamaraan. Ang pagtuturo ng sala, hindi sapat na tayo lamang ang nagdarasal. Tungkulin nating siguraduhin na ang ating pamilya ay tumitindig din sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ng Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika
sayarhahumullah, innallaha azizun hakim. Ang mga lalaking naniniwala at ang mga babaeng naniniwala ay tagapangalaga sa isa't isa. Sila ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at sila ay nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng zakat at sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo. Sila, yaong mga kinahabagan ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Kaya't, mga kapatid, mga alipin ng Allah, isipin natin ang bagay na ito. Kung sa buong umma ay may ganitong tungkulin, mas higit itong naaangkop sa loob ng ating tahanan. Kung ipinag-utos ng Allah sa sambayanan, sa mga taong hindi natin kakilala na tayo ay mag-utos ng kabutihan, magbawal ng kasamaan, gaano pa kaya sa ating mga asawa at sa ating mga anak? Ang pamilya, ang unang saklaw ng ating responsibilidad sa amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kaya't mga alipin ng Allah, pinagtibay ito ng sugo ng Allah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang malinaw na hadith. Sinabi niya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bawat isa sa inyo ay tagapangalaga at bawat isa ay mananagot sa kanyang nasasakupan. Sa pagpapatuloy ng hadith na ito, ang lalaki ay tagapangalaga sa kanyang pamilya at siya ay mananagot sa kanila. Ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Napakatibay ng hadith. Kaya't isipin natin ang bigat ng salitang ito mula sa propeta. Sinabi niya, mananagot. Hindi lamang tayo tatanungin tungkol sa ating sarili, kundi pati sa ating pamilya. Paano natin sila ginabayan? Ano ang itinuro natin sa kanila? Pinabayaan ba natin sila sa kasalanan o inakay natin sila sa kabutihan? At sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, utusan ninyo ang inyong mga anak na magdasal kapag sila ay 7 taong gulang at disiplinahin sila sa edad na 10 taon. Ito ay malinaw na patunay na ang pagtuturo ng sala, ito ay wajib, obligado sa mga magulang. Ito ay bahagi ng pagligtas sa kanila mula sa apoy ng impyerno. Mga alipin ng Allah, sa panahon ngayon, maraming magulang ang nagsisikap mag-ipon ng yaman para sa kanilang pamilya. Ngunit nakakalimutan ang mas mahalaga, ang iman at ang akhirah. Ano ang pakinabang ng kayamanan kung ang kapalit nito ay kaparusahan? Ano ang saysay ng tagumpay sa mundong ito kung ang wakas ng iyong mga anak ay impyerno? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalakum wa auladukum fitna. Ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay pagsubok lamang. Tama, sila ay biyaya, ngunit sila rin ay pagsubok para sa atin. Paano natin sila pinalaki? Bilang alipin ba ng Allah o alipin ng mundo? Ang tahanan ay dapat maging lugar ng zikr, ng Quran, ng sala at ng iba pang mga ibadat, sapagkat sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong gawing parang libingan ang inyong mga tahanan. Katotohanan, ang syaitan ay tumatakas sa bahay na binabasa ang suratul Baqarah. Kung ang ating tahanan ay walang Quran, walang sala, walang zikir, ito ay nagiging bukas na lugar para sa mga demonyo. At paano natin ililigtas ang ating pamilya kung ang ating tahanan mismo ay pinamumugaran ng kapabayaan? Sa kabilang banda, ang tamang pagpapalaki ay may napakalaking gantimpala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Kapag namatay ang anak ni Adam, napuputol ang kanyang mga gawa maliban sa 3, at kabilang dito waladun salih, anak na matuwid, yad'u lahu, na nananalangin para sa kanya.
para sa kanilang mga magulang. Kaya isipin natin ito, ang anak na ating pinalaki sa Islam ay maaaring maging dahilan ng ating kaligtasan kahit tayo ay nasa libingan. Kaya't mga alipin ng Allah, magsimula tayo sa ating sarili, ayusin natin ang ating sala, ang ating ugnayan sa Allah, at pagkatapos ay akayin natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng kaalaman, magandang halimbawa at taimtim na panalangin. Hindi sapat ang pagmamahal lamang. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagnanais na mailigtas sila mula sa apoy ng impyerno. Naway gawin tayo ng Allah na mga pinunong matuwid sa ating mga tahanan. Naway gabayan niya ang ating pamilya at iligtas tayo mula sa impyerno. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga alipin ng Allah, ang ayah na ating tinalakay ngayon, Qu anfusakum wa ahlikum nara, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa apoy. Hindi lamang ito isang paalala para sa atin. Ito ay isang babala laban sa kapabayaan. Dahil sa panahon natin ngayon, isang napakamalungkot na katotohanan ang ating nasasaksihan. May mga magulang na imbis na sila ang unang guro ng kabutihan, sila pa ang nagiging daan ng pagkaligaw ng kanilang mga anak. Ang dapat sana'y nagtatama ay siya pang nagpapalakas ng mali. Makikita natin, ang mga anak ay nahuhumaling sa musika, sa sayaw, sa pagpapakita ng aura, sa mga bagay na malinaw na labag sa Islam. Nagtitiktok, sumasayaw, yung mga kababaihan, nagpapaganda, nagpapakita ng kanilang mga kagandahan, nilalantad nila sa publiko. Ngunit, ano ang reaksyon ng ilang mga magulang? Hindi pagsaway, kundi sila pa mismo ang pumapalakpak. Hindi paalala, kundi pagsuporta. Hindi paggabay, kundi pagtulak pa lalo sa kasalanan. Mga alipin ng Allah, ito ay napakamapanganib sapagkat ang kasalanan na pinapalakpakan ay nagiging normal. Ang mali na hindi sinasaway ay nagiging tama sa paningin ng bata. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong tumulong sa kasalanan at pagsuway. Ngunit kapag ang magulang ay natuwa sa haram ng kaniyang anak, siya ay hindi lamang nanonood, siya ay nakikibahagi sapagkat ang kanyang pagsang-ayon ay isang anyo ng paglahok. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful imana. Sino man sa inyo ang makakita ng masama, baguhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, sa kanyang dila, at kung hindi pa rin niya kaya, sa kanyang puso. At ito ang pinakamahinang antas ng pananampalataya. Ngayon, itanong natin sa ating mga sarili, nasaan tayo dito? Kapag ang ating mga anak, yung sariling anak na natin ang gumagawa ng mali, may kapangyarihan tayo. May kamay tayo. Ngunit pinipili nating manahimik. Ano ang ibig sabihin nito? Mas masakit pa rito mga kapatid, mga alipin ng Allah. May mga magulang na sila mismo ang halimbawa ng kasalanan. Nakikinig ng haram, walang ingat sa kanilang kilos at pagsasalita, at pagkatapos ay nagtataka pa kung bakit ang kanilang anak ay ganon din. Bastos, suwail, walang respeto.
Tandaan natin, ang bata ay hindi lamang nakikinig, siya ay gumagaya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang bawat bata ay pinanganak sa fitra, ngunit ang kanyang mga magulang ang gumagawa sa kanya bilang Hudyo, Kristiyano at sumasamba sa apoy. Kung ganito kalaki ang impluwensya ng magulang, gaano pa kaya sa asal at sa gawain? Kaya mga alipin ng Allah, ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi ang pagbibigay ng kasiyahan sa mundo, kundi ang pag-akay sa kanila sa kaligtasan sa kabilang buhay. Hindi sapat ang sabihing, masaya naman yung anak ko. Ang dapat nating intindihin, ligtas ba siya sa apoy ng impyerno? Isipin natin ang araw ng paghuhukom. Kapag ang anak ay tumayo sa harap ng Allah at nagsabing, Ya Rabb, aking Panginoon, ang aking mga magulang ay hindi ako pinigilan. Sila pa ang natuwa sa aking kasalanan. Ano ang iyong isasagot sa Allah? Kaya mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalataya, hindi pa huli ang lahat. Ang pintuan ng tauba ay bukas. Simulan natin ang pagbabago sa ating mga tahanan. Ibalik natin ang dangal ng pagiging magulang sa Islam bilang guro, bilang gabay, bilang tagapangalaga ng iman ng ating mga anak. Turuan natin sila ng sala, hikayatin natin sila sa Quran, ituwid natin sila kapag sila ay nagkakamali, hindi sa pamamagitan ng galit lamang, kundi sa karunungan at awa. At higit sa lahat, ipakita natin sa kanila ang Islam sa ating sariling buhay at humihingi tayo kay Allah ng tulong sapagkat ang mga puso ay nasa kanyang mga kamay.